Ito ang tandaan nyo. Pagsisisihan nyo ang ginawa nyo ito. Babawiin ko ang lupang ito. At lahat kayo ay luluhod sa aking harapan. Lolo, tuyong-tuyo na rin po ang mga taniman at ang mga natitirang pananim po ay nangamamatay na. Natatakot po ako, Lolo. Nagsimula na. Nagsimula na ang sumpa ni Celia, Apo. Wala kang laban sa akin. Hindi mo kayang gamitin ng tama ang butya ng bagyo. Bakit hindi mo nalang ibigay sa akin yan upang magamit ko ang rurok ng kapangyarihan ng butyang hawak mo? Hindi! Hindi ako papayag na mapunta sa kagaya mo ang mutyang ipinagkaloob sa akin ni Lumawig! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa binatang si Agibis na pinagkalooban ng mutya ng mata ng bagyo. Nang dahil sa hindi pagkakasunduan ng dalawang tribo sa kanilang lugar, ay nagbitiw ng sumpa si Aling Celia. Dumapo ang matinding tagtuyot at taggutom sa baryo ni Agibis. Ngunit sa tulong ng mutya ng bagyo, ay naibalik ni Agibis sa normal ang lahat. Ngunit tapos na nga ba ang paghihiganti ni Aling Celia? Ano nga ba ang kayang gawin ng pusong binalot na ng pagkasakim at puot? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ilang minuto nang nakatayo ang binatang si Agibis sa pintuan ng kanilang kubo. Halos 1 oras na ang nakakalipas simula nang umalis ang lolo Paking niya na siyang pinuno sa tribong kanilang kinabibilangan, ang tribong Gantayon. Sa baryong yon na kanilang kinaroroonan ay may 2 tribong naninirahan. Ang isa pang tribo ay ang tribong Dumalna na pinamumunuan naman ni Aling Celia. Makalipas ang ilang sandali ay natanaw ni Agibis si Lolo Paking na paparating. Sinalubong niya ito at nagmano siya. Agad na umupo si Lolo Paking sa upuang yari sa kawayan. Bakas sa muka ng matanda ang pagkabalisa. Lo, ano po nangyari sa pagpupulong? Naging maayos po ba? Ikinalulungkot ko. Pero hindi, Agibis. Ayaw pumayag ni Celia sa mungkahi ko na panatilihin ang pagmamayari ng baryong ito sa 2 tribo. Ang gusto niya ay ang tribong Dumalna ang magmayari ng lupa ng ating baryo. Kaya naman, natapos ang pagpupulong, nagalit na galit si Celia at ang iba pang katribo niya. Iginiit ni Celia na ang mga ninuno niya ang luminang sa malaking bahagi ng taniman sa baryo. Bakit po kasi hindi na lang natin hayaan na ang tribong Dumalna ang mamahala at magmay-ari ng lupa ng baryong ito? Para naman wala na pong gulo. Handa naman sana akong gawin yan. Pero nagbago ang isip ko nang may nagsabi sa akin sa plano ni Celia. Aalisan niya ng karapatang mamuno sa baryo natin ang kahit na sinong kasapi sa tribong Gantayon. Maging ako ay mawawalan ng posisyon sa sarili natin tribo. Ang gusto lang ni Celia ay 1 tribo na lang ang maninirahan dito. At yun ay ang tribong kinabibilangan niya. Teka, ang ibig niyo pong sabihin magiging kasapi na rin po tayo ng tribong Dumalna? Aba, hindi naman po yata tama yun, Lo. May sarili po tayong paniniwala at kultura. Isa pa, hindi po pwedeng mabura na lamang ang ating tribo. Tama lang po na hindi po kayo sumang-ayon sa gusto niyang mangyari. Hindi talaga ako papayag, Apo. Hindi ko alam kay Celia kung bakit bigla siyang nagkaroon ng kagustuhan
na pamunuan ang buong baryo. Gayong matagal ng panahon na payapang nakatira rito ang 2 tribo. Elo, ano na po pala ang mangyayari ngayon? Bukas ay magkakaroon ng botohan sa liwasan. Pagbobotohan kung mananatiling 2 tribo ang narito sa ating baryo o ang tribong dumalna na lamang. Teka po, maiba ko. Ikaw ba'y nakapagluto na ng ating pananghalian? Nagutom ako sa pulong kanina. Iniin-in ko na lang po ang sinaing, Lo. Nakapagluto naman na po ako ng bulanglang at pritong galunggong. Aba, mukhang masarap yun Mas lalo tuloy ako nagutom. Kung ganun ay tara na, kumain na tayo. Agad na tumalima si Agibis upang maghanda ng kanilang tanghalian. Nang makita niyang luto na ang sinaing, ay inalis niya na yon sa kalan. Matapos maghain, ay dumulog na ang maglolo sa pagkainan. Pumikit muna sila upang magpasalamat sa pagkain na nasa kanilang harapan. Maraming salamat sa ating poong lumikha at sa bathala ng kalikasan na si Lumawig sa pagkain na aming pagsasaluhan ngayon ng aking apo. Naway manatili ang masaganang ani sa aming baryo upang lahat ng mamamayan na naninirahan dito ay araw-araw na may makakain. Muli, maraming salamat po, poong lumikha. Pagkatapos ng maikling panalangin ng pasasalamat, ay nagsimula ng kumain sina Hagibis at Lolo Paking. Magana silang kumain at hindi muna sila nag-usap. Ang bathala ng kalikasan na si Lumawig na nabanggit ni Lolo Paking ay ang bathala na sinasamba ng mga tao sa kanilang baryo. Pinaniniwalaan nila na ito ang dahilan kung bakit palaging maganda ang ani ng mga tao roon. Hindi rin natutuyo ang lupa sa lugar nila dahil taon-taon ay may sapat yung ulan. Habang kumakain, ay napatingin si Hagibis kay Lolo Paking na humihigop ng sabaw ng bulanglang. Napangiti siya dahil halatang nagustuhan na naman ng matanda ang luto niya. Hindi alam ni Hagibis kung paano siya mabubuhay kung wala si Lolo Paking. Matagal nang sumakibilang buhay ang kanyang mga magulang. Ang ama niya ay nalunod sa rumaragasang ilog at ang kanya namang ina ay namatay sa panganganak sa bunso niyang kapatid na hindi rin pinalad na mabuhay. Simula noon, si Lolo Paking na ang nag-alaga kay Hagibis. Sa kabila ng pagiging pinuno nito ng tribong Gantayon, ay hindi ito nagkulang ng paggabay sa kanya. Tinuruan siya nito na maging matapang, madasalin at magkaroon ng paggalang sa kalikasan. Lumaki si Hagibis na daladala ang lungkot ng nakaraan niya, ngunit matatag ang loob dahil sa pagmamahal at paggabay ng kanyang lolo. Araw-araw ay maagang gumigising si Hagibis upang magtrabaho sa palayan na pagmamay-ari nila na nasa silangang bahagi ng baryo. Isang lupain na minanapan ni Lolo Paking sa mga ninuno nito. Nang matapos na silang mananghalian, ay inilabas na ni Hagibis ang minatamis na saging. Pinagsaluhan nila yon ng kanyang Lolo Paking. Ay nako, naalala ko tuloy ang Lola Amelia mo. Palagi siyang gumagawa ng minatamis na saging nung siya ay nabubuhay pa. Kaya nga po, Lolo. Sa kanya ko nga po natutunan ang pagluluto nito eh. Paalala ko lang sa iyo, Apo. Kung sakaling sumunod na ako sa lola mo sa kabilang buhay, ay ikaw na ang susunod na mamumuno sa ating tribo. Alam kong nakita mo kung paano ko ito pamunuan. At sana, Apo, ipagpatuloy mo lang yon. Mahalin mo ang nasasakupan natin at mamahalin ka rin nila pabalik. Aba, Lolo, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Matagal pa po ang buhay nyo. Matagal pa po kayo magiging pinuno ng tribo natin. Nagpapakatotoo lang ako, Apo. Sa nangyayaring banggaan ngayon ng 2 tribo,
ay hindi ko na alam ang maaaring mangyari. Hindi ko na alam kung ano ang kayang gawin ni Celia para lang maganap ang nais nila sa ating baryo. Naghalo ang lungkot at takot sa puso ni Hagibis sa sinabi ni Lolo Paking. Aminado siya na hindi na gaya ng dati ang relasyon ng tribong Gantayon at tribong Dumalna. Ngunit hindi siya nawawalan ng pag-asa na maaayos pa rin ang gusot sa dalawang tribo. Naniniwala siya na ang kailangan lang ay masinsinang pag-uusap at respeto sa bawat isa. Nang sumunod na araw ay maagang nagising sina Hagibis at Lolo Paking. Sabay silang nagdasal at pagkatapos ay kumain na sila ng agahan. Matapos yun ay naghanda na sila sa botohan na mangyayari sa liwasan. Habang naglalakad ay hindi na iwasan ni Hagibis ang kabahan. Lo, paano na lang po kung hindi sumang-ayon sa atin ang boto ng mga tao? Paano kung manalo po sina Aling Celia? Ang naisip ko ay kakausapin ko ang lahat ng kabilang sa ating tribo. Tatanungin ko sila kung nais ba nilang maghanap ng ibang lugar kung saan tayo pwedeng lumipat at magsimula ng panibagong buhay. Pero ang sa akin lang, Lo, hindi tayo pwedeng umalis sa baryong to. Dito tayo lahat isinilang at dito na rin tayo babawian ng buhay. Alam ko, Hagibis. Ngunit hindi ko hahayaan na mabura na lang ang tribong Gantayon. Kapag ginawa ko yun, ay parang tinraidor ko na rin ang ating buong angkan at ang mga ninuno natin. Ipagdasal na lang natin na ang botong mananalo ay siyang makakabuti para sa ating lahat. Sana nga po, Lo. Sana po ay gabayan tayong lahat ni Lumawig. Pagdating ni Hagibis sa liwasan ay marami ng tao ang naroon. Nasa maliit na entablado si Aling Celia at taas noo itong nakatingin ng diretsyo. Tila naramdaman ng matandang babae ang presensya nila, kaya napatingin ito sa kanila. Walang ekspresyon ang muka ni Aling Celia. Umakyat na si Lolo Paking sa entablado at naupo sa bakanting upuan sa tabi ni Aling Celia. Nasa gitna ng dalawa ang isang baul kung saan ilalagay ng mga tao ang boto ng mga ito. Tumayo si Hagibis sa harapan kasama ng mga tao. Makalipas ang ilang sandali ay tumayo si Lolo Paking at nagsimulang magsalita. Mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay isang mahalagang sandali sa ating kasaysayan ng ating baryo ang magaganap. Hindi natin kayang itago ang tensyon sa pagitan ng ating dalawang tribo, ang Gantayon at ang Dumalna. Narito tayo ngayon upang gawin ang makatarungang proseso na tinatawag nating botohan. Tahimik na nakamasid si Hagibis sa kanyang lolo at ramdam niya ang bigat ng sitwasyon na yon. Lahat ng naririto ay bibigyan ng isang piraso ng papel. At sa papel na yon ay may dalawa kayong maaaring isulat. Kung nais nino na manatili ang dalawang tribo sa baryo, iguhit lamang ang isang bilog. Ngunit kung naniniwala kayo na nararapat na ang tribong Dumal na lamang ang matira, iguhit naman ang isang pahalang na linya. Ang inyong boto ay mananatiling lihim, kaya wala kayong dapat na ipangamba. Matapos ninyong isulat ang inyong boto, ay ilagay nyo ito sa baul na nandito sa harapan. Matapos na mabigyan ang lahat ng kapirasong papel, ay ipinamahagi na ang ilang pirasong panulat. Pinagpasapasahan ng mga naroon ang panulat. Nang mapunta sa kamay ni Hagibis ang panulat, ay walang pagdadalawang isip na bilog ang isinulat niya sa papel. Makalipas ang ilang minuto, ay nakapagsulat na ang lahat. Maayos silang pumila upang ihulog ang papel sa loob ng baul. Nang maihulog na ang huling papel, ay nagsimula ng buksan ng mga matatanda sa tribo ang baul
at isa-isang binilang ang boto ng mga tao. Pigil ang hininga ni Hagibis habang pinagmamasdan ang bawat papel na binubuksan. Ang bawat bilog ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at bawat pahalang na linya naman ay tila sundot ng patalim sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso habang unti-unting dumadalas ang bilang ng mga bilog. Matapos ang halos kalahating oras ng pagbibilang ng boto ng mga tao, ay idiniklara na ang may pinakamaraming boto ay ang pananatili ng 2 tribo sa baryo ni Hagibis. Nagsigawan ang mga taong bumoto para sa desisyon na yun, habang ang iba ay nanatiling tahimik at halatang diskumpiyado. Ngunit kung merong pinaka hindi masaya sa resulta ng boto, ay walang iba kundi si Aling Celia. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at malakas na itinuktok nito ang tungkod sa entablado. Malakas ang kutob ko na nagkaroon ng dayaan. Nais kong muling ulitin ang pagbibilang ng boto. Mas marami ang kasapi ng aking tribo. Kaya't bakit kami matatalo? Celia, 3 beses nang inulit ang pagbibilang. Nanalo talaga ang aking mungkay. Isa pa, walang natalo sa botohan na ito. Lahat tayo ay nanalo dahil mananatili sa dati ang ating baryo. 2 magkaibang tribo, ngunit nagkakaisa at nakatira sa iisang lugar. Anong pagkakaisan sinasabi mo, Paking? Ilusyon mo lang ang bagay na yan. Walang pagkakaisa kung may nalalamangan. Ang aking tribo lamang ang dapat na manirahan sa baryong ito dahil ninuno ko ang nagpakahirap na lilangin ang lugar na ito. Hindi na napigilan pa ni Hagibis ang makisali sa usapan. Nais niyang maliwanagan ang isip ni Aling Celia ng sandaling yon. Teka, mawalang galang na po, Aling Celia. Mas makakabuti po kung igagalang natin ang boto ng mas nakakarami. Isipin na lang po natin na ito po ang kaloob ni Lumawig at ito po ang makakabuti para sa ating lahat. May kilabot na gumapang sa buong katawan ni Hagibis nang matalim na tumingin si Aling Celia sa kanya. Lapastangan! Hindi porket apo ka ng pinuno ng inyong tribo ay makikisali ka na sa aming pag-uusap. Isa pa, wala akong pakialam sa bathala yung si Lumawig. Ang tribo nyo lang ang naniniwala sa kanya at hindi ang aming tribo. Celia, hindi tama na nagsasalita ka ng ganyan sa aming bathala. Kung hindi ka naniniwala kay Lumawig, ay huwag mo sana siyang bastusin. Wala kayong pakialam. Ito ang tandaan mo, Paking. Hindi pa tayo tapos. Sisiguraduhin ko na ang tribong Dumal na pa rin ang tanging tribo na mananatili sa baryong ito. Naputol ang pagsasalita ni Aling Celia nang magsigawan ang mga tao. Kinantsawan ito at may mga nagsabi na hindi ito marunong tumanggap ng pagkatalo. Dahil doon ay mas lalong nag-init ang galit ng matandang babae. Isa-isang pinagdududuro ni Aling Celia ang mga taong nasa harapan nito. Wala kayong paggalang sa pinuno ng tribong Dumal na. Alam ko na ang mga nagsasabi ng hindi maganda sa akin ay mula sa tribong Gantayon. Sa bagay, hindi na ako dapat pang magtaka dahil ang inyong pinuno ay mapagpanggap at nagtatago lang sa mabait na imahe. Pero ito ang tandaan nyo. Pagsisisihan nyo ang ginawa nyo ito. Babawiin ko ang lupain ito at lahat kayo ay luluhod sa aking harapan. Mabigat ang mga akbang na bumaba si Aling Celia sa maliit na entablado. Patuloy pa rin ang pagkantsaw ng mga tao sa matandang babae. Sumunod kay Aling Celia ang mga kasama sa tribo nito at ang tanging natira sa liwasan ay ang mga bumoto na manatili sa baryo nila, ang 2 tribo. Pagkatapos ng pagboto sa liwasan at kaguluhan
ay umuwi na sina Hagibis at Lolo Paking sa kanilang tahanan. Tahimik sila pagpasok at sabay silang naupo sa sala. Panay ang paghinga ng malalim ni Lolo Paking. Alam ni Hagibis na malungkot ang lolo niya sa naging reaksyon kanina ni Aling Celia. Lolo, parang kinakabahan po ako sa mga binitiwang salita ni Aling Celia kanina. Parang nagbabanta na po siya. Hindi lang parang. Nagbanta na talaga siya. Ano po kaya kung kausapin niyo po siya uli? Paliwanagan niyo po siya na ang nanalong boto ay mapapakinabangan naman natin lahat, na mas makakabuti na walang baguhin sa baryo natin. Saka ko na siya kakausapin kapag lumamig na ang ulo niya. Sa ngayon, ay hahayaan ko muna siyang iproseso ang emosyon niya. Naniniwala ko na kapag kumalma na siya, ay makakapag-isip na siya ng mas maayos. Sa bagay, tama po kayo, Lo. Mahirap pong kausapin ng isang tao kapag galit siya. Pero ang maganda po ay walang kailangan magbago sa baryo natin. Ang totoo nga po natakot ako na baka kailanganin po nating umalis sa lugar na to kasama ang mga kasapi natin sa ating tribo. Sa totoo lang po, ay alam kong mananalo tayo sa butuhan. Ramdam ko na marami pa rin ang nais na manatili ang 2 tribo sa ating baryo. Nakita mo naman na kahit mas marami ang miyembro ng tribong Dumalna, ibig sabihin ay may mga Dumalna na bumoto na hindi pabor kay Celia. Bagamat nanalo ang gustong mangyari ni Hagibis sa kanilang baryo, ay hindi niya pa rin lubusang maging masaya. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa utak niya ang mga salita na binitiwan ni Aling Celia sa liwasan kanina. Inabukasan ng umaga, habang nag-aalmusal sina Hagibis at Lolo Paking, ay isang miyembro ng tribong Gantayon ang humahangos na nagtungo sa kanilang kubo. Sinabi nito na paalis na ang tribong Dumalna sa baryo nila sa pangunguna ni Aling Celia. Itinigil muna ni Hagibis ang pagkain at lumabas sila. Naabutan pa nila sina Aling Celia at ang lahat ng tribong Dumalna sa arko ng baryo. May bitbit ang mga ito ng mga gamit. Humarang sila at si Aling Celia ang humarap sa kanila. Celia, ano na namang ibig sabihin nito? Bakit kayo aalis? Hindi ba't ito naman ang gusto mo, Paking? Ang nanalong boto ay mananatili ang 2 tribo sa ating baryo. Walang nakalagay doon na aalis kayo. Ano ba naman ito, Celia? Wala nga. Pero wala na rin dahilan para manatili pa kami sa lugar na ito. Pero wag kang masyadong maging masaya, Paking. Babalik kami rito at babawi namin ang lupang ito. Aling Celia, wala naman po nagpapaalis sa inyo Manahimik ka, Hagibis. Palagi ka na lamang sumisigit sa usapan ng matatanda. Wala kang galang. May karapatan ng apo ko na makisali sa usapan natin, lalo na't siyang susunod na magiging pinuno ng aming tribo. Celia, mag-usap muna tayo. Kumalma ka muna at pag-isipan mo ng 1,000 beses ang iyong desisyon. Napakaraming 1,000 beses ko nang nag-isip. Mapapagod lamang ang utak ko. Isa pa, buo na ang desisyon namin. Aalis kami rito. Pero gaya na sinabi ko kahapon, babawin kong lupa ng aking mga ninuno. At isinusumpa ko na sa pag-alis namin ay makakarana sa baryong ito ng tagtuyot. Walang palanim na mabubuhay sa lupang ito. Tandaan mo yan, Paking. Sisiguraduhin kong pagsisisihan yung lahat na ipinagkait nyo sa aming mga Dumalna. Ang lupang dapat ay sa amin. Wala nang nagawa sina Hagibis at Lolo Paking nang magpatuloy sa paglalakad sina Aling Celia palayo sa kanilang baryo. Lahat ng mga Dumalna ay masama ang tingin sa kanila. Lolo, hindi na po ba talaga natin sila mapipigilan? Pinal na ang desisyon ni Celia.
Hayaan na lang natin sila, Hagibis. At baka magkagulo pa. Ang ikinakatakot ko lamang ay ang sumpang binitiwan ni Celia. Bakit naman po kayo matatakot doon? Salita lang naman po yun, Lo. Imposible po magkaroon tayo ng tagtuyot. Hindi po tayo pababayaan ng bathala ng kalikasan na si Lumawig. Hindi mo naiintindihan na po. Si Celia ay mula sa angkan ng mga babaylan at mangkukulam. Maaaring magkatotoo ang sumpang iniwan dito ni Celia. Kailangan ko magpatawag ng pagpupulong sa ating nasasakupan. Kailangan malaman nila na kailangan nating magtipid sa tubig at anihin na ang mga pananim na pwede nating anihin. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lolo Paking. Agad nitong tinipon ang mga natitirang tao sa baryo na karamihan ay mula sa tribong Gantayon. Sa harap ng lahat ay ipinaalam ni Lolo Paking ang sumpa na binitiwan ni Aling Celia bago ito umalis. Ipinaliwanag ni Lolo Paking ang mga dapat paghandaan gaya ng pagtitipid ng tubig, ang mas maingat na pag-aani ng mga pananim at ang pagbabantay sa mga palatandaan ng pagdating ng tagtuyot. Tahimik lang si Hagibis habang pinagmamasdan ang mga kabaryong seryosong nakikinig sa kanyang lolo. May mga nanay na may kalong na bata, matatanda at ang ilang magsasakang may putik pa sa paa mula sa palayan. Bagamat maganda pa ang lagay ng panahon ng mga sandaling yon, ay may takot na unti-unting nagigising sa dibdib ni Hagibis. Nang matapos ang mabilisang pagpupulong, ay bumalik na ang mga tao sa kani-kanilang gawain, habang sina Hagibis at Lolo Paking naman ay nagtungo na sa kanilang taniman at palayan. Siniguro nila na may sapat na tubig sa irigasyon. Nang sumunod na araw, ay nagsasagawa ang lahat ng ritual ng pag-aalay kay Lumawig upang masiguro nila na hindi magkakaroon ng tagtuyot sa kanilang baryo. Pagkatapos ng ritual ng pag-aalay, ay naglakad na sina Hagibis pauwi. Lo, matanong ko po kayo. Sa tingin niyo po ba ay hindi na po mangyayari ang sumpa ni Aling Celia? Sa aking palagay, ay ginawa na natin ang lahat para makontra ang sumpa ni Celia. Umasa tayo at patuloy na magdasal na sana ay hindi tayo pabayaan ni Lumawig. Kahit minsan naman po hindi po niya tayo pinabayaan. Minsan nga, kahit hindi umaayon ang panahon sa mga itinatanim natin, ay maganda pa rin ang ating ani. Kahit paano, ay naging kampante sina Hagibis na hindi mangyayari sa baryo nila ang sumpa ni Aling Celia. Mas pinaghusay pa ng mga tao roon ang pag-aalaga sa mga pananim, lalo na sa mga palay. Hanggang sa lumipas ang mga araw, ay walang kakaibang nangyari sa mga pananim. Manaka-naka ay nagkakaroon pa ng pag-ulan, kaya hindi natutuyo ang mga lupa. Ganun pa man, patuloy pa rin ang pagtitipid ng tubig ng mga tao. Ngunit isang umaga, medyo mainit ang panahon, kaya naisipan ni Hagibis na maligo upang maging presko ang kanyang pakiramdam. Kinuha niya ang timba sa kanilang banyo. Sumisipol na naglakad siya papunta sa nag-iisang poso sa kanilang baryo, kung saan kumukuha ang lahat ng tubig. Itinapat ni Hagibis ang timba sa bunganga ng poso. Nagsimula niyang bombahin ang poso. Nung una ay may konting lumabas na tubig, pero hindi naglaon, ay tila hangin na lang ang lumalabas. Napakunot bigla ang noo ni Hagibis. Paulit-ulit niyang binomba ang poso, pero wala ng tubig ang lumabas mula roon. Hindi na pinilit pa ni Hagibis na maglabas ng tubig ang poso. Bumalik na siya sa bahay nila at naabutan niyang nagkakape si Lolo Paking sa labas. Aba, Hagibis, ang aga-aga mo naman yatang mag-igib. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa po at hindi pa rin po ako nakakapag-igib. Aba, wala pong lumalabas na tubig sa poso. Ano? Paanong nangyari yon?
Kahapon lang ang daming tubig sa poso. Isa pa, imposibleng maubusan ng tubig ang poso natin dahil malapit sa bundok ang balon kung saan nakalinya ang poso. Nagtataka nga rin po ako, Lo eh. Ang mabuti pa po siguro tignan natin ang balon na pinagkukunan ng tubig ng poso. O siya, sige. Magtungo na tayo ron ngayon para malaman na kagad natin kung ano ba talaga ang nangyayari at walang tubig ang ating poso. Mabilis na inubos ni Lolo Paking ang kape nito at agad na tinahak nila ni Hagibis ang daan papunta sa balon kung saan nakakonekta ang poso. Sa kanilang paglalakad ay nakasalubong nila si Emong na kababata ni Hagibis. Magandang umaga po, Lolo Paking. Saka, sa'yo na rin, Hagibis. Saan ang punta nyo? Sa balon, kung saan kumukuha ng tubig ang ating poso. Wala kasing lumalabas na tubig sa poso ngayon eh. Ano sabi mo? Paano nangyari yun? Kagabi lang ay naligo pa nga ako sa may poso eh. At tagal-tagal ko naligo at ang lakas-lakas pa ng tubig sa poso. Teka, hindi kaya naubos ko yung tubig kasi matagal ako naligo? Imposible naman yung mangyari, Emong. Pero may hinala kami ni Lolo na baka naubos na ang tubig sa balon. Hala, ganun ba? Akala ko ako may kasalanan eh. O sige, samahan ko na kayo. Wala naman akong gagawin eh. Hinayaan ni Hagibis na sumama sa kanila si Emong. Medyo naging matagal ang kanilang paglalakad dahil nasa paanan ng bundok ang balon. Nang makarating sila roon, ay tagaktak na ang kanilang pawis. Hingal na hingal si Emong at parang mawawalan na ito ng malay. Grabe, kakaiba ang init ng panahon ngayon ah. Parang ilang metro lang ang layo ng araw sa atin. Ang sakit sa balat ng init. Kaya nga, nakapagtataka nga ang panahon ngayon. Dapat ay tag-ulan na. Ngunit hindi pa tayo nakakaranas ng ulan ngayong linggo na to. Lo, hindi kaya nagkatotoo na po ang sumpa ni Aling Celia? Una, nakakapagtaka po ang sobrang init ng panahon ngayon. Tapos, bigla po nawala ng tubig ang poso natin. Huwag ka na munang magsalita ng tapos, iyo. Baka naman may sira lang ang poso. O di kaya barado ang linya. Pinagtulungan ng tatlo na alisin ang takip ng balon na gawa sa semento. Mabigat yon, kaya bahagya silang nahirapan. Sa pagkakaalis ng takip ng balon, ay napanganga silang tatlo, habang si Hagibis ay hindi makapaniwala na tuyong-tuyo na talaga ang balon at kahit isang patak ng tubig ay wala. Mahabaging langit! Anong nangyari? Bakit ganito katuyot ang ating balon? Lo, mukhang totoo nga po ang sumpa ni Aling Celia. Ito na po marahil ang umpisa ng tagtuyot sa ating baryo. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Magugutom tayong lahat kung wala tayong pagkukunan ng tubig. Ang mga pananim natin, kailangan ay maani kagad natin ang mga yon. Agad na kumilos si Lolo Paking. Sa utos nito, ay agad na inani ng mga magsasaka ang pananim bago pa mamatay ang mga aning yon dahil sa labis na init. Bitbit ang mga sako, bayong at basket ay mabilis nilang isinilid ang mga ani saka dinala sa lumang imbakan sa likod ng bahay ni Lolo Paking. Makalipas ang ilang araw, unti-unting naramdaman ni Hagibis ang pagbabago sa hangin. Ang dating malamig at sariwang simoy ng hangin tuwing umaga ay napalitan ng tuyong hangin na parang tinutuyo at parang maganit sa kanyang lalamunan. Sa paglalakad niya sa palayan, isang hapon ay napansin niyang naninilaw na ang mga dahon ng palay na naiwan at dating mamasamasang lupa ay unti-unti nang natutuyo. May mga bahagi din ng bukid na nagkaroon na ng mga bitak na maninipis pa lamang, ngunit nagdulot pa rin yun ng kaba at takot kay Hagibis. Huminto siya sandali at yumuko. Hinaplos niya ang lupa at napansin ang init na nanggagaling doon. Init na hindi pangkaraniwan sa panahong yun. Sa kanyang dibdib ay unti-unting sumisiksik ang pag-aalala
dahil sigurado siya na nagsisimula na nga ang sumpa ni Aling Celia. Nagkukumahog na umuwi si Hagibis at naabutan niya si Lolo Paking na nag-uutos sa mga magsasaka sa tamang pag-iimbak ng mga ani upang hindi kagad mabulok ang mga yon. Pagkakita sa kanya ni Lolo Paking ay hinarap siya nito. Ano, Apo? Kumusta ang pagtungo mo sa palayan? Ano na ang lagay ng lupa doon? Lo, hindi po maganda. Nagkakaroon na po ng mga bitakan lupa. Tuyong-tuyo na rin po ang mga taniman at ang mga natitirang pananim ay nangangamatay na. Lo, natatakot po ako. Baka kapag naubos na po ang ating inimbak na mga pagkain, ay hindi na mabuhay ang mga binhi na sunod nating itatanim. Nagsimula na. Nagsimula na ang sumpa ni Celia, Apo. Pero hindi tayo susuko. Naguhukay na ang ilang kalalakihan upang gumawa ng panibagong balon na pagkukunan natin ng tubig. Tuloy-tuloy pa rin ang ritual ng pag-aalay natin kay Lumawig. Alam kong hindi tayo pababayaan ng bathala ng kalikasan. Hindi niya hahayaan na maghirap tayo ng matagal. Hindi po kaya. Dapat po hanapin natin si Aling Celia. Kausapin po natin siya. Nabawiin niya po ang kanyang sumpa. Sa tingin ko po, ay yun lamang ang tanging paraan para bumalik na po sa normal ang buhay natin. Sana nga ay ganun lamang kadaling hanapin siya. Kung alam mo lang, may mga tao akong inutusan para gawin ang iyong sinabi. Pero kahit bakas ni Celia, ay hindi nila makita. Nang sandaling yon ay mas lalong tumindi ang takot ni Hagibis. Ramdam niya na kapag nagtagal sila sa ganong sitwasyon, ay marami pang hindi magagandang mangyayari sa kanilang baryo at sa mga taong nakatira rito. Sa gitna ng lumalalang init ng panahon, ay naging mas mahigpit si Lolo Paking sa pamamahagi ng pagkain sa mga taong nananatili sa baryo. Araw-araw, sa parehong oras, nagpupunta ang mga tao sa harap ng lumang imbakan kung saan nakabantay si Lolo Paking at ilang kalalakihang katiwala. Isa-isa nilang isinusulat sa talaan ang bawat pangalan at itinatapat sa bilang ng miyembro ng pamilya upang doon ibatay ang sukat ng rasyong bigas at mga gulay. Walang labis, walang kulang. Hindi na rin pinapayagan ang paulit-ulit na pagkuha. Maging si Hagibis ay hindi ligtas sa mga patakarang yon. Bahagi siya ng mga tumutulong sa pamamahagi at araw-araw niyang nakikita kung paanong unti-unting nababawasan ang kanilang supply habang nadadagdagan naman ang gutom sa mga mata ng mga tao. Samantala, patuloy ang pagsisikap ng ilang kalalakihan na maghukay ng panibagong balon sa isang bahagi ng bukid. Ngunit matapos ang ilang araw ng paghukay at pagsusunog ng balat sa araw, ay wala silang nakitang tubig sa ilalim ng lupa. Ang mga bukirin ay halos abo na ang itsura at maging ang mga naunang inaning gulay at bigas ay unti-unti nang nabubulok. Isang umaga ay nagtipon-tipon ang mga tao sa liwasan. Nasa unahan si Lolo Paking at nasa tabi nito si Hagibis. Ramdam ni Hagibis ang bigat ng responsibilidad ng kanyang lolo, kaya hindi niya ito iniwanan dahil alam niya na sa ganung pagkakataon ay kailangan siya nito. Mga kasama, alam kong mabigat na ang mga araw na lumilipas. Wala tayong tubig at paubos na ang ating mga pagkain. Alam ko ring marami na sa inyo ang nangangamba, natatakot at nawawalan ng pag-asa. Pero ngayon, higit kailanman, ay kailangan natin ng isa't isa. Magsama-sama tayo. Ang mga natitirang butil ay paghahati-hatian. Ang tubig sa lumang banga ay isa sa ayos ang rasyon. Walang masasayang. Ang sino mang lalabag ay papatawan ng parusa. Umihip ang mainit na hangin at napapikit si Lolo Paking. Saka muling nagsalita. Pero huwag tayong mawawalan ng pananampalataya. Patuloy tayong magdasal kay Lumawig.
Siya ang bathala ng kalikasan. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo hahayaang mamatay sa gutom o uhaw. Ang unos ay may katapusan. At kapag natapos ito, babangon tayong muli. Walang pumalakpak sa mga taong naroon hanggang sa may sumigaw na isang lalaki nang nagkamali ito ng pagboto pabor sa nais mangyari ni Lolo Paking. May bumato ng bulok na kamatis sa matanda at tinamaan ito sa dibdib. May ilan pang sumunod na nagbato ng bulok na kamatis. Doon na iniharang ni Hagibis ang sarili sa kanyang lolo. Tama na! Tama na mga kasama, uminahon kayo! Tama na, tumigil kayo! Hindi kagustuhan ng lolo ko nararanasan natin ngayon. Kung meron man dapat sisihin dito ay walang iba, kundi si Aling Celia. Siya ang nagpataw ng sumpang ito sa ating baryo. Ginagawa ng ating pinuno ang lahat para hindi tayo mamatay sa gutom. At sana'y nakikita niyo yon. Alam kong kaya ganyan ang inyong reaksyon, ay natatakot kayo. Ganon din ako mga kasama. Maging ako ay natatakot din. Ngunit hindi sagot ang karahasan at pagsisisihan sa ating pinagdadaanan ngayon. Pagkakaisa mga kasama. Pagkakaisa at pagtutulungan ang kailangan natin ngayon. Walang silbi para sa mga tao ang mga salitang binitiwan ni Hagibis. Diskumpiyadong umalis ang mga tao hanggang sina Hagibis at Lolo Paking ang natira sa liwasan. Maya-maya ay lumapit sa kanila si Emong na may dalang labakara. Pinunasan nito ang muka ni Lolo Paking na puno ng katas mula sa mga bulok na kamatis. Grabe na talaga mga tao dito. Naghahanap na sila ng masisisi. Nakalimutan na yata nila magagandang nagawa niyo sa ating baryo, Lolo Paking. Hayaan mo na. Intindihin na lamang muna natin sila sa ngayon, Emong. Natatakot lang sila. At bilang inyong pinuno, ay kailangan ko pang tatagan. Ano na lamang ang mangyayari kung mauuna pa akong panghinaan ng loob kaysa sa aking nasasakupan? Hayop siya. Kasalanan to ng Aling Celia na yun. Kung naging maluwag lang sana ang pagtanggap niya sa resulta ng botohan, ay hindi mangyayari to. O kaya, pwede naman silang umalis nang hindi nag-iiwan ng sumpa. Dati tinitingala ko siya. Pero ngayon, hindi na. Narinig ko yata ang pangalan ko. Nakakatuwa naman. Dahil kahit wala na ako rito sa baryo nyo, ay bukang bibig nyo pa rin ako. Nagulat sina Hagibis nang marinig nila ang boses ni Aling Celia. Napalingon sila sa kanilang likuran at nakita nila ang pinuno ng tribong Dumalna habang tangan ang tungkod nito. May nakakalokong ngiti sa labi nito. Aling Celia, mabuti naman at nagpakita ka pa sa amin. Nais ko lang na makita ng personal ang unos na inyong nararanasan ngayon dahil sa aking sumpa. Napakasayang makita na nahihirapan kayong lahat, lalong-lalo ka na, Paking. Anong pakiramdam na unti-unti ka nang tinatalikuran ng mga taong dati nagtitiwala sa'yo? Celia, maawa ka sa mga tao rito. Kahit huwag na sa akin. Bawiin mo na ang sumpa. Kung galit ka sa akin, ay ako na lamang ang parusahan mo. Huwag mo nang idamay pa ang ibang tao rito, lalong-lalo ng mga bata. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo, Paking. Ang gusto ko ay maghirap kayong lahat dito. Gusto kong pagsisihan nyo kung bakit hindi nyo pinili ang aking tribo ang magmay-ari ng lupang ito. At ito ang tandaan nyo. Hindi natatapos sa tagtuyot at taggutom ang aking paghihiganti. Kamatayan. Kamatayan, Paking. Kamatayan ang kakahantungan yung lahat. Tumayo ang balahibo sa braso ni Hagibis sa sinabing yun ni Aling Celia. Tama na! Tama na, Aling Celia! Hindi pa ba sapat sa inyo na makitang nahihirapan kami? Bawiin mo na ang sumpa mo! Hindi. Hindi ko babawiin ang ibis. Lahat kayo ay mamamatay. At kapag dumating na ang araw na yon, babalik ang aking tribo sa baryong ito.
dahil ito ay amin. Abat, sumusobra ka ng matanda ka. Laking gulat ni Hagibis at Lolo Paking nang biglang sumugod si Emong kay Aling Celia. Ngunit bago pa mapagbuhatan ni Emong ng kamay ang matanda, ay inilapat na ni Aling Celia ang kamay nito sa noo ni Emong. Gumalaw ng mabilis ang bibig ni Aling Celia na parabang may inuusal itong dasal. Natigilan si Emong, natulala ito at parang bigla itong nawala sa sarili. Nagpalinga-linga si Emong at nang makita nito ang mga durog na bulok na kamatis sa lupa, ay isa-isa nitong dinampot yun at kinain. Akala mo ay gutom na gutom si Emong nang gawin nito yon. Pinigilan ni na Hagibis at Lolo Paking si Emong, kaya nawala ang atensyon nila kay Aling Celia. Hinawakan ni Hagibis ang mga kamay ng kanyang kaibigan nang akmang isusubo nito ang bulok na kamatis. Emong! Emong, tama na! Hindi mo dapat kinakain yan! Tama na, Emong! Sa tingin ko, ay dinasalan ni Celia si Emong. Iniharap ni Lolo Paking si Emong dito at isang malakas na sampal ang ibinigay nito kay Emong. Tila nagising si Emong sa mahabang pagkakatulog at sumuka ito nang mapagtanto nito na kumakain siya ng bulok na kamatis. Ano nangyari? Bakit kumakain ako nito? Dinasalang ka ni Aling Celia. Mabuti na lang at sinampal ka ni Lolo. Kaya pala sakit ng mukha ko eh. Teka, nasa na ba si Aling Celia? Napatingin si Hagibis at Lolo Paking sa kinatatayuan kanina ng matandang si Aling Celia. Pero wala na roon ang matanda. Luminga sila at kahit saan ay hindi na nila ito nakita. Parang nawala ito na parang bula. Labis ang pagtataka ng tatlo dahil napakabilis na nawala ni Aling Celia. Sa paglipas ng mga araw ay lalong tumindi ang kalagayan ng baryo. Ang init ay tila apoy na unti-unting tumutupok sa lahat. Walang ulap sa kalangitan at ang hangin ay tuyo at masangsang. Ang mga lalagyan ng tubig ay unti-unti nang nauubos at ang mga pananim ay naging abo na lamang sa tuyot, bitak-bitak na lupa. Marami sa mga tao ang nagsimula ng kumain ng mga bulok na gulay. Ang mga bata ay nagiging matamlay at nagkakasakit. May ilan na piniling lisanin na ang baryo, ngunit mas marami pa rin ang nanatili dahil walang ibang mapupuntahan. Patuloy pa rin ang paninisi ng ilan kay Lolo Paking. Unti-unti nang nawawala ang respeto ng ilan sa matanda na dating tinitingala at hinahangaan. Si Hagibis ay lalong hindi na makatingin sa mga mata ng kanyang mga kababaryo. Kapag naglalakad siya sa labas, ay naririnig niya ang usap-usapan ng ilang tao tungkol sa kanyang Lolo Paking. Isang hating gabi, hindi makatulog si Hagibis. Kanina ay nabalitaan nila ang pagkamatay ng isang matandang lalaki dahil sa labis na gutom at pagkauhaw. Pakiramdam niya ay yun na ang tinukoy ni Aling Celia na kamatayan sa kanilang baryo at alam niya na nagsisimula pa lamang yun. Lumabas si Hagibis at nagtungo sa malawak at tuyong palayan. Nanghihina siyang napaluhod habang nakatingala sa kalangitan. Lumawig! Bathala ng kalikasan! Hindi na po namin alam ang aming gagawin. Hirap na po kami. Kung galit ka po sa amin, sabihin niyo po. Kung may kasalanan po kami, turuan niyo po kaming bumawi. Sinubukan lang po namin protektahan ng lupaing minahal namin. Pero ngayon, mahal na bathala, parang pinarurusahan niyo kami. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng tubig. Bigyan niyo po kami ng bagong simula. Hindi na nga napigilan ni Hagibis ang mapahagulgol. Yumuko siya at hinayaan niya ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Habang nakaluhod si Hagibis sa gitna ng tuyot na palayan, ay biglang umihip ang malamig na hangin
mula sa iba't ibang direksyon. Kasunod nun ay isang liwanag ang bumaba mula sa langit. Sa gitna ng liwanag ay unti-unting lumitaw ang isang nilalang na matangkad kumpara sa pangkaraniwang tao. Ang balat nito ay kulay kayumanggi. Ang kasuotan nito ay isang balabal na tila yari sa ginto. Mahaba at itim ang buhok nito. Nakikita at naririnig ko ang inyong paghihirap, Hagibis. Ngunit ang sumpang nakakabit sa inyong baryo ay lubhang malakas. Ano to? Lumawig! Lumawig! Mahal na bathala ng kalikasan! Muling yumuko si Hagibis. Humalik siya sa lupa bilang pagbibigay ng galang sa bathala. Hindi siya makapaniwala na magpapakita sa kanya ang bathalang kanilang sinasamba. Tumayo ka. Tumayo ka, Hagibis. Pagmasdan mo ako. Ngunit, bathalang Lumawig, hindi ko po kayo karapat-dapat na makita. Kung hindi ka karapat-dapat, ay wala ako ngayon sa iyong harapan. Marahang tumingin si Hagibis kay Lumawig. Tumayo siya at tinignan ang bathala. Tahimik lamang si Lumawig habang nakatingin kay Hagibis. Paumanhin, kung pakiramdam nyo ay hindi ko dininig ang inyong pagsamo at mga dasal. Ngunit ang totoo ay lumikha lamang ako ng isang bagay na makakatulong sa inyo. Kailanman mahal na bathalang Lumawig, ay hindi nawala ang aking pananampalataya sa inyo. Pero anong bagay po ang inyong tinutukoy? Inilahad ni Lumawig ang kanang kamay niya. Mula roon ay lumitaw ang isang bato na kulay berde na may mata sa gitna. Nagliliwanag yun na parabang isa yung mamahaling kristal. Ito ang mutya ng mata ng bagyo, Hagibis. Ang mutyang ito ay may kapangyarihan at kakayahan na kontrolin ang panahon. Kaya nitong kontrolin ang ulan, hangin at maging ang kidlat. Ipagkakaloob ko to sa inyong baryo at ipagkakatiwala ko to sa isang tao na karapat-dapat. Hindi makapaniwala si Hagibis sa kanyang narinig. May bumangon na pag-asa sa kanyang dibdib. Hiling ko po mahal na bathalang Lumawig, ay makita niyo po ang taong karapat-dapat sa mutya ng mata ng bagyo. Nililikha ko pa lamang noon ang mutya ng mata ng bagyo. Ay alam ko na kung kanino ko to ipagkakaloob. At ngayon ay nasa harapan ko na siya. Nanlamig si Hagibis sa kanyang narinig. Agad niyang nakuha ang ibig sabihin ng bathala. Mahal na bathalang Lumawig, huwag niyo pong sabihin na ako po ang tinutukoy ninyo. Tama ka. Tama ka, Hagibis. Nasa iyo ang lahat ng katangian na aking hinahanap sa taong magtatangan ng mutya ng mata ng bagyo. Kaya tanggapin mo ang mutya na ito. Gamitin mo ito upang tulungan ang mga tao sa inyong baryo, Hagibis. Gamitin mo ito at lumikha ka ng ulan. Basain mo ang mga lupa upang muli itong mataniman. Matama na tinitigan ni Hagibis ang mutya ng mata ng bagyo na nasa palad ni Lumawig. Nagdadalawang isip siya kung tatanggapin niya ba yon o hindi. Huwag kang magduda sa iyong sarili, Hagibis. Dahil mismo ako ay walang naramdaman na pagdududa sa iyo kahit gapatak. Tanggapin mo na ang mutya. Kunin mo na ito sa aking palad. Napalunok si Hagibis. Dahan-dahang umangat ang kanyang kamay hanggang sa nahawakan na niya ang mutya ng mata ng bagyo. Isang kakaibang enerhiya ang gumapang sa buo niyang katawan. Mabilis siyang gumapang sa bawat tibla ng kanyang laman at ugat. Ikinulong niya sa kanyang palad ang mutya at nang buksan niya ang palad niya ay naging kwintas na ang mutya ng mata ng bagyo.
Palagi mong isuot ang kwintas na yan at huwag mong hahayaan na mapunta yan sa maling kamay. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Hagibis. Alam kong gagamitin mo ang mutya ng mata ng bagyo sa tama at sa kabutihan. Maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na Bathalang Lumawig. Makakaasa po kayo na hindi ko po ito gagamitin sa kasamaan at para makapanglamang sa aking kapwa. Gagamitin ko po ito sa kabutihan at sa kapakanan ng mas nakararami. Bahagyang yumukod si Hagibis at sa pag-angat ng kanyang muka ay wala na sa kanyang harapan si Lumawig. Muli siyang nagpasalamat sa bathala ng kalikasan at isinuot na niya sa kanyang leeg ang kwintas na may palawit ng mutya ng bagyo. Humahangos na tumakbo si Hagibis pabalik sa kanilang bahay. Nang makarating siya roon, ay agad niyang ginising si Lolo Paking. Lolo Paking, gumising po kayo! Ano ba? At nanggigising ka ng tulog, Hagibis? Hindi naman po pwedeng manggising ng gising, di ba? Sa bagay, tama ka. May maganda po akong sasabihin sa inyo. Magugulat po kayo. Siguruhin mo lamang na maganda yan. Tandaan mo na ginambala mo ang tulog ko. Tignan niyo po ang kwintas ko, Tignan niyo pong mabuti. Matamang pinagmasdan ni Lolo Paking ang suot na kwintas ni Hagibis. Napakunot ang noo ng matanda. Aba, saan mo ba nakuha ang kwintas na yan? Maganda at mukhang mamahalin ba to? Hindi po ito isang pangkaraniwang kwintas lang. Ito po ang mutya na mata ng bagyo. Ipinagkaloob po sa akin to ni Lumawig. Sinalat ni Lolo Paking ang noo at leeg ni Hagibis. Wala ka namang lagnat, pero bakit nagsasabi ka ng ganyan na po? Lolo naman totoo po mga sinasabi ko. Tinawag ko po kanina si Lumawig sa palayan at nagpakita po siya sa akin. Ibinigay po niya sa akin ang mutyang ito para tulungan po tayong lahat. Kaya po nito magpaulan, Hindi po tayo pinabayaan ni Lumawig. Dininig niya po ang dasal natin sa pamamagitan po ng mutya na ito. Hindi nakapagsalita si Lolo Paking. Sa labis na kasiyahan ni Hagibis ay niyakap niya ang kanyang lolo. Pagsapit ng umaga ay muling nagpatawag ng pagpupulong si Lolo Paking sa liwasan. Iilan lamang ang taong nagpunta at naintindihan ni Hagibis na marami na ang nawalan ng tiwala sa kanyang lolo. Ngunit sa sandaling yun ay naniniwala siya na babalik na ang tiwala ng mga tao sa kanila at sa bathala ng kalikasan na si Lumawig. Mga kababaryo, pakinggan ninyo ang apo kong si Hagibis. May ibabalita siya sa ating lahat na isang bagay na maaaring magpabago ng kalagayan natin ngayon. Tumahimik ang lahat. Tumayo si Hagibis sa harapan ng mga tao at saka siya nagsimulang magsalita. Mga kasama, kagabi, habang ako'y sumasamo kay Lumawig sa gitna ng palayan, ay nagpakita sa akin ng mahal na bathala ng kalikasan. Ipinagkaloob niya sa akin ang mutya na mata ng bagyo. Isang mutya na may kakayahang kontrolin ang panahon at kasama na rito ang pagkontrol sa ulan. Ayon sa mahal na bathalang Lumawig, ay gamitin ko ito upang muling bumuhos ang ulan sa ating baryo. Umalingaw-ngaw ang mahihinang bulungan ng mga tao. Hanggang may sumigaw na baka gutom lang daw si Hagibis, kaya niya yun nasasabi. May sumigaw pa na wag nang paasahin ni Hagibis ang mga tao sa isang bagay na imposible. Hindi na nagsalita si Hagibis para pilitin na maniwala ang mga tao. Ang naisip niya ay ipakita na lamang sa lahat ang patunay na totoo ang kapangyarihan ng mutya ng mata ng bagyo. Mahigpit na hinawakan ni Hagibis ang mutya at pumikit siya. Mutya ng mata ng bagyo, dinggin mo ko. Basbasan mo ang aming baryo ng ulan. Ulan na muling magbibigay buhay sa aming mga tanim. Ulan na magbibigay ng pag-asa sa aming lahat upang magpatuloy ang aming mga buhay. Nagulantang ang lahat
Nang biglang lumitaw ang maitim na ulap sa kalangitan, sinundan yon ng pagkidlat at paggulog. Nagsimulang lumamig ang hangin na sinabayan ng pagpatak ng ulan, hanggang sa ang paisa-isang patak ay tuluyan ng bumuhos. Mabilis na nabasa ang tuyong lupa. Nagsigawan ang mga tao sa labis na kasiyahan. Mga nakatingala at nilalasap ang pagyakap ng malamig na buhos ng ulan. Ang iba ay nagpaikot-ikot habang sumasayaw. Naluluwang napatingin si Agibis kay Lolo Paking. Lo, umuulan na! Umuulan na po! At yun ay dahil sa iyo, Apo, at sa mutya ng mata ng bagyo. Binigyan mo ulit ng pag-asa ang lahat. Maraming salamat, Apo. Salamat din po kay Lumawig. Kung hindi niya po ipinagkaloob sa akin ang mutya ng mata ng bagyo, ay hindi ko po ito magagawa. Hinayaan lang ni Agibis na magsaya ang mga tao sa pagbuhos ng ulan. May ilan na nagsahod ng batya at timba. Alam ng lahat na malaki ang magagawa ng muling pag-ulan sa kanilang baryo dahil muling nabasa ang kanilang lupa at maaari na ulit nila yung taniman, habang ang mga balon naman ay muling magkakaroon ng tubig. Muling nabuhay ang baryo ni Hagibis matapos ang matinding tagtuyot. Mabilis na natutunan ni Hagibis na gamitin ang mutya ng mata ng bagyo upang kontrolin ang ulan. Nagtanim ulit ang mga tao ng palay, mais at gulay. Ang mga dating tuyong balon ay muli nang napuno ng malinaw at malamig na tubig. Maraming tao ang humingi ng tawad kay Lolo Paking. Hindi rin nakalimutang pasalamatan ng mga tao si Agibis. Nagkaroon din sila ng ritual ng pag-aalay para kay Lumawig bilang pasasalamat sa mutya ng mata ng bagyo. Unti-unting nakabangon ang baryo ni Hagibis at doon niya napatunayan na mas malakas ang kapangyarihan ng isang bathala kumpara sa isang sumpa. Isang umaga, masayang pinagmamasdan ni Agibis ang mga taong nagtatanim ng palay. Nasa tabi niya si Emong na kumakain ng saging. Grabe, Agibis! Sino mag-aakala na babalik na sa dati ang baryo natin, no? Mabuti na lang talaga at nandiyan ka at ang mutya ng mata ng bagyo. Kaya nga eh. Kaya salamat pa rin kay Lumawig dahil siya nagbigay sa atin ng mutya ng mata ng bagyo. Pero alam mo, Emong, sa nangyari sa baryo natin ay isang bagay ang napagtanto ko. Yun ay hindi dapat tayo mawalan ng tiwala sa plano ng Diyos sa atin kahit puro pagsubok at paghihirap pa ang ating nararanasan. Dahil ibibigay niya ang ipinagdarasal natin sa tamang panahon at pagkakataon. Nox! Ang talinghaga mo na magsalita ngayon, ha? Napangiti na lang si Agibis. Babalik na sana siya sa pagtulong sa pagtatanim ng biglang hawakan ni Emong ang braso niya. Teka, sandali lang, Agibis. Tignan mo yung matandang babae na nasa ilalim ng puno ng bangga. Tignan mo! Ayun o! Hindi ba? Parang si Aling Celia yun. Tinignan ni Agibis ang matandang itinuro ni Emong sa kanya. Medyo may kalayuan yun, kaya hindi niya masigurado kung si Aling Celia nga ba yun. Upang malaman nila kung tama ang kanilang hinala, ay lumapit sila at doon nila nalaman na si Aling Celia nga yun. Matalim ang mata ni Aling Celia at mahigpit ang pagkakahawak nito sa tungkod. Oh! Ano ka ngayon, Aling Celia? Walang sinabi ang sumpa mo sa mutya ng mata ng bagyo ni Agibis. Emong, tama na. Huwag ka magsalita ng ganyan sa kanya. Mutya ng mata ng bagyo? Anong mutya ng mata ng bagyo sinasabi mo, Emong? Nakikita mo ba ang kwintas ni Agibis? Yan ang mutya ng mata ng bagyo. Ibinigay sa kanya ni Lumawig, kaya umulan na dito ulit sa baryo. Tignan mo, nakakapagtanim na ulit ang lahat. Walang iyang Lumawig yan. Talagang nakialam pa. Aling Celia, iginagalang kita. Pero wala po kayong karapatan na magsalita ng ganyan sa bathala ng kalikasan. Hindi ko sinasamba ang Lumawig na yon. Kaya wala kang pakialam kung paano ko siya tawagin.
Pero sige lang, magpakasaya kayo ngayon. Marahil ay napagtagumpayan nyo ang aking sumpa. Pero ang kamatayan na darating sa baryong ito ay hindi nyo mapipigilan. Wala na po mamamatay kasi nakakapagtanim na po kami. Hindi na kami magugutom at mauuhaw. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa labi ng matanda na nagdulot naman ng kilabot kay Hagibis. Sinabi ko bang dahil sa gutom at uhaw kayo mamamatay? Dadana ka dugo. Lahat ay mamamatay sa marahas na paraan. Maganda kayo, Hagibis. Malapit niyang mangyari ang kamatayan na tinutukoy ko. Mahinang tumawa si Aling Celia. Saka ito tumalikod at naglakad palayo. Gigil na dinuro ni Emong si Aling Celia. Ang sama talaga ng ugali mo, matanda ka! Ano kaya kung sugurin ko siya para hindi na siya makabalik dito? Hayaan mo na siya, Emong. Pakiramdam ko nananakot lang yun. Saka sige, sugurin mo siya. Nakita mo naman na nangyari nung huling ginawa mo yun, di ba? Kumain ka bigla ng bulok na kamatis. Baka ngayon, putik naman ang kainin mo dahil sa dasal ni Aling Celia. O ano, sige, sugurin mo. Ay, sa bagay, tama ka. Hanggang ngayon nga nalalasahan ko pa rin yung bulok na kamatis Ang bakla! Natawa si Hagibis sa sinabi ni Emong. Nang mawala na sa paningin nila si Aling Celia, ay bumalik na sila ng kanyang kaibigan sa pagtulong sa pagtatanim sa mga magsasaka. Hindi na binanggit pa ni Hagibis kay Lolo Paking ang naging pag-uusap nila ni Aling Celia. Para sa kanya ay pawang pananakot lang ang mga sinabi ng matandang babae para sirain ang magandang nangyayari sa kanilang baryo. Ang nais ni Hagibis ay mas pagtuunan ng pansin ang kapangyarihan ng mutya ng mata ng bagyo at kung saan pa nila yon maaaring gamitin para mas lalong umunlad ang kanilang lugar. Nang panahon kasi na yon ay tanging pagkontrol pa lamang sa ulan ang kanyang nagagawa. Hindi pa niya nasusubukan na kontrolin ang hangin at kidlat. Isang gabi ay masayang nagkwekwentuhan sina Hagibis at Lolo Paking habang naghahapunan. Alam mo bang tuwan-tuwa ang mga bata dahil may nabuong sapa sa bukana ng gubat? Yun ay dahil sa pagpapaulan mo, Apo. Nabalitaan ko nga din po yan kanina kay Emong. Maganda po na may bagong mapaglilibangan po ang mga bata dito sa baryo natin. Oo nga pala. Nasubukan mo na bang iba pang kapangyarihan ng mutya ng mata ng bagyo? At kung saan mo pa ito maaaring gamitin? Hindi pa nga po, Lo Pero pinag-aaralan ko na po. Ang gusto ko po kasi ay sigurado ako na magagamit ko ang mutya sa pagtulong sa mga tao. Dapat yung makikinabang po ang lahat. Yan! Yan, Apo! Yan ang dahilan ni Lumawig kung bakit niya ipinagkatiwala sa iyo ang mutya ng mata ng bagyo. Alam niya na gagamitin mo yan sa kabutihan. Ipinagmamalaki kita, Apo. Napangiti si Hagibis sa sinabing yun ng kanyang lolo. Lo, maraming salamat po. Pero yun naman talaga ang ipinangako ko kay Lumawig nang ibigay niya po sa akin ang mutya ng mata ng bagyo. Ayoko pong isipin na porkit sa akin niya ipinagkatiwala ang mutyang to, ay ako o tayo lang po ang dapat na makinabang dito. Dapat po, ang lahat ng taga rito sa atin ay makikinabang. Tama yan, Apo. Ngayon pa lang ay nakikita ko nang magiging mabuti kang pinuno ng ating tribo pagdating ng panahon. Mas lalong lumaki ang ngiti ni Hagibis sa sinabing yun ni Lolo Paking. Ngunit para sa kanya, hindi niya ginagawa ang lahat ng yun upang maipakita lamang sa mga tao kung anong klase siyang pinuno sa hinaharap. Tinutupad niya lamang kung ano ang sinabi niya kay Lumawig nang ipagkatiwala nito sa kanya ang mutya ng mata ng bagyo. Hanggang isang gabi, nabulabog ang katahimikan ng buong baryo nang umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tao. Maging sina Hagibis at Lolo Paking ay napabalikwas ng bangon
sa kanilang pagkakatulog. At may pagtataka silang nagkatinginan. Lo, sigaw po ba yun ng mga tao? Sa tingin ko ay oo po. Tara, lumabas tayo at tignan natin kung ano ang nangyayari. Bago sila lumabas, ay kumuha ng itak si Lolo Paking. Upang makasiguro, ay kinuha na rin ni Hagibis ang isa pang itak. Sa paglabas nila, ay nakita nila ang mga taong nagkakagulo. May mga tumatakbo, ngunit wala silang nakikitang humahabol sa mga ito. Isang babaeng takot na takot ang hinarang ni Lolo Paking upang tanungin kung ano ang nangyayari. Ayon sa babae, ay merong tila taong putik na pumasok sa bahay nito at inatake ito at ang asawa nito. Nalaman nila na pinatay ng mga taong putik na yon ang asawa ng babae. Luminga sina Hagibis sa paligid at nakiramdam. Wala silang nakitang kakaiba. Naglakad sila hanggang sa makarating sila sa maputik na bahagi ng baryo. Nang tumapak sila sa putik, ay laking gulat nila nang may humawak at humila sa kanilang mga paa. Natumba ang maglolo at napaupo sila. Mula sa putik ay lumitaw ang dalawang nilalang na may nakakatakot na itsura na balot ng putik. Hindi nila yon napansin dahil humalo ang mga yon sa putik na nasa daan. Namumula ang mga mata ng dalawang nilalang. May matutulis na mga ngipin at mga kuko. Malaki ang bibig ng mga yon na parabang kayang-kayang lunukin ng mga yon ang isang buong bata. Hagibis! Mga aswang ang mga yan! Saan galing ang mga nilalang na yan, Lolo? Hindi ko rin alam. Pero huwag kang matatakot, Hagibis. Kailangan natin silang paslangin. Mabilis ang kilos ng mga aswang. Agad na sumugod ang una at sinugod si Hagibis. Inundayan niya ito ng saksak sa tagiliran at napaatras ang aswang. Galit na galit itong umangil. Sinugod ni Hagibis ang aswang at bago pa ito makaiwas ay isang malalim na hiwa sa leeg ang ibinigay niya rito. Halos humiwalay ang ulo ng aswang sa katawan nito at walang buhay itong bumagsak sa lupa. Ang isa pang aswang ay umatake mula sa kanan. Naagapan ito ni Lolo Paking at sumalubong ang itak dito. Tumama iyon sa braso ng halimaw. Napaurong ito, ngunit bumelo lang pala yun upang sunggaban si Lolo Paking. Bumaon ang matatalim na kuko ng aswang sa dibdib ng matanda. Napasigaw si Lolo Paking at napaluhod nang dahil sa labis na sakit. Napasigaw si Hagibis at mabilis na tumakbo na parang isang bagyong dumadaluhong. Inundayan niya ng sunod-sunod na suntok at taga ang aswang at sa isang mabilis na galaw, sinaksak ni Hagibis ang puso ng aswang gamit ang matalim na dulo ng itak. Napaatras ang halimaw at nanlaki ang mga mata nito. Kasunod nun ay bumulagta ito sa lupa. Umikot ang tingin nila sa paligid nang hilakbot si Hagibis nang makita niya ang napakaraming aswang na balot sa putik na inaatake ang mga tao. Lolo, ako na pong bahala rito. Bumalik na po kayo sa bahay. Hindi maaari. Kailangan kong ipagtanggol ang mga tao. Pero may sugat po kayo, Lo. Nasasayang ang oras natin sa pag-uusap na ito. Sige na! Biglang tumakbo si Lolo Paking papunta sa isang aswang na nilalapa ang isang lalaki. Tinagayon ni Lolo Paking sa batok, habang si Hagibis naman ay tinulungan ang mag-ina na muntik ng sunggaban ng isang aswang. Sa dami ng mga aswang na naroon ay hindi na alam ni Hagibis at Lolo Paking kung sino ang unang tutulungan. Hanggang sa isang napakalakas na pag-angil mula sa kung saan ang umalingaw-ngaw. Mula sa madilim na bahagi ng baryo ay lumabas si Aling Celia na may malaking ngiti sa labi. Huminto ang mga aswang na balot sa putik sa pag-atake at nagtipon-tipon ang mga yon sa likod ni Aling Celia. Tumayo sina Hagibis at Lolo Paking, ilang metro lamang ang layo mula kay Aling Celia at sa mga aswang. Celia! Anong ibig sabihin ito? Huwag mong sabihin na ikaw ang may pakana ng pag-atake ng mga aswang dito sa baryo. Sino pa nga ba? Kundi ako. Nakatutuwang makita ang napakaraming bangkay
At naaawa ko sa inyong dalawa dahil kayo lang ang may lakas ng loob na lumaban para sa lahat. Kung ganon, mga aswang pala ang tribo nyo. Ang tagal nyo kaming niloko. Nagkakamali ka, Hagibis. Hindi kami natural na mga aswang. Nang umalis kami sa baryong ito, ay ibinenta namin ang aming kaluluwa sa Diablo kung si Lumawig ang tumutulong sa inyo. Sa amin naman ay ang hari ng kadiliman. Ginawa niya kaming mga aswang na may kakayahang magtago sa putik. Ito na ang sinasabi kong kamatayan. Kamatayan, Hagibis. At walang magagawa ang mutya mo na ang tanging kaya gawin ay magpaulan. Tama na! Tama na, Celia! Isipin mo na minsan mong minahal ang baryong ito. Huwag mo itong gawin sa amin! Ngunit hindi ako minahal ng mga tao sa lugar na ito, Pakig. Kaya uubusin ko kayong lahat hanggang mapunta sa amin. Ang dapat ay sa amin. Sa'yo na ang baryong ito kung gusto mo. Aalis na lamang kami. Huwag mo lang patayin ang mga taong nandito. Nakikiusap ako sa'yo, Celia. Hindi ko tatanggapin ang alok mo, Pakeng. Buo na ang desisyon ko. Babawiin ko ang baryong ito sa madugo at marahas na paraan. Lahat kayo na narito ay mamamatay. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Aling Celia bago mabilis na tumakbo palayo ang mga aswang. Nang maiwan doon si Aling Celia, ay nagbago ang anyo nito. Gaya ng mga alagad nito, ay naging aswang din ito na balot ng putik. Masangsang ang amoy nito na maihahalin tulad sa imbornal. Mabilis din itong nawala sa paningin ng lahat. Nang makasiguro sila na wala na sina Aling Celia, ay inasikaso na ni Hagibis at Lolo Paking ang mga sugatan. Labis na nanlumo si Hagibis nang makita niya na may ilang pinatay ang mga aswang. Nadurog ang puso niya sa palahaw ng mga pamilyang namatayan. Habang ginagamot nila ang mga sugatan, ay hindi napigilan ni Hagibis na kausapin si Lolo Paking. Lo, ano na po ang gagawin natin ngayon? Panigurado po, babalik si Aling Celia dito at ang mga aswang. Sa ngayon, ay wala pa akong magandang plano, Apo. Maging ako ay nabigla din sa nangyari. Hindi ko akalain na hahantong si Celia sa puntong ibebenta niya ang kanyang kaluluwa at ang buong tribo niya sa Diablo nang dahil lang sa galit. Ganyan din po ang nararamdaman ko. Hindi na siya ang dating Aling Celia na kilala natin. Noon naman, kahit seryoso siya, ay nakikita ko mabuti siyang tao. Wala na. Wala na, Apo. Nilamon na siya ng kasakiman at puot. Nakakalungkot lang na ang problema na maaari sanang maresolba sa maayos na pag-uusap ay mauuwi sa ganito. Ipinagpatuloy ni Hagibis ang pagtulong sa mga panggagamot sa mga sugatan. Pinigilan niya ang kanyang luha dahil ayaw niyang isipin ng mga tao na mahina siya. Mabigat sa dibdib niya ang nangyari, lalo na't alam niya na isa siya sa inaasahan ng mga tao na poprotekta sa mga ito. Pakiramdam niya ay binigo niya ang kanilang baryo dahil sa meron pa ring namatay sa nangyaring pagsalakay ng mga aswang. Kinaumagahan, sa gitna ng malawak na lupa sa dulo ng baryo, ay nakahilera ang mga bangkay na balot ng kumot. Ang ilan ay hindi na makilala sa tindi ng pinsalang natamo mula sa mga aswang. Sama-samang nagtipon ang mga natitirang taga-baryo upang ilibing ang mga namatay. Isang malaking hukay ang kanilang ginawa. Doon ay maingat nilang inilagay ang mga bangkay at tinabunan ng lupa. Nag-alay sila ng panalangin pagkatapos. Matapos ang unang pag-atake ng mga aswang, ay nabahira na ng takot ang bawat sulok ng baryo. Hindi na lumalabas ang mga tao pagsapit ng dilim, at ang dating masiglang liwasan ay naging tahimik na parang isang sementeryo. Marami ang hindi makatulog sa gabi
at patuloy na nagbabantay. Lahat ay nabalot sa pangambang maaaring bumalik muli ang halimaw anumang oras. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag sina Hagibis at Lolo Paking. Tahimik silang nagbantay at naghihintay ng kanilang susunod na laban. Isang araw, basang-basa ang lupa matapos na gamitin ni Hagibis ang mutya ng mata ng bagyo upang umulan. Habang nagpapahinga siya sa ilalim ng puno ng mangga, ay bumalik sa alaala niya ang gabing umatake sa baryo nila ang mga aswang. Hindi mawala sa isip niya ang nakakatakot na anyo ng mga yon, lalo na si Aling Celia. Sa lalim ng kanyang pag-iisip ay hindi niya namalayan ang pagdating ng kaibigan niyang si Emong. Hagibis, tikman mo itong suman na ginawa ni nanay. Ang sarap oh! Hindi pinansin ni Hagibis si Emong. Nanatili siyang nakatingin sa kawalan. Hoy, Hagibis! Aba, ang lalim naman yata ng iniisip mo. Ikaw pala, Emong. Pasensya ka na. Iniisip ko kasi kung paano natin matatalo sina Aling Celia. Napakarami nila. Marami rin tayo. Pero hindi lahat ay kaya makipaglaban sa mga aswang. Mabigat na problema nga yan. Kahit ako, hindi ko itataya ang buhay ko para labanan ng mga aswang na yun. Amoy pa lang nila ay nakakasukan eh. Kahit ang lapitan sila ay hindi ko kaya. Kung may magagawa lang sana ako. Pero tanging itak lang ang kaya kong gamitin na sandata. Eh di, gamitin mo ang mutya ng mata ng bagyo. Napatingin si Hagibis kay Emong. Tila may bumangon na pag-asa sa kanyang dibdib sa sinabing yon ng kanyang kaibigan. Ang galing mo. Tama ka, Emong. Ang mutya ng mata ng bagyo. Marahil ay pwede kong gamitin ito bilang sandata laban sa mga aswang. O di ba? Sabi ko na sa'yo, nag-iisip din ako paminsan-minsan eh. Hindi ba't nakokontrol mo ang panahon? Ang kidlat, ang hangin. Yun! Gamitin mo ang kakayahan mo na yun para labanan ng mga aswang. Pero unahin mo si Aling Celia kasi matagal na akong pikon sa pagmumukha ng matandang hukluban na yun eh. Salamat, Emong, sa sinabi mo. Hayaan mo at sasabihin ko kay Lolo Paking ang ideya mo. Ayos! Pero bago mo sabihin sa kanya, tikman mo muna tong suma ni nanay. Pinagbigyan naman ni Hagibis si Emong at tinanggap niya ang inaalok nitong suman. Nang maubos niya yon, ay nagmamadali siyang umuwi sa kanilang bahay upang kausapin ang kanyang lolo. Ngunit pagdating niya sa kanilang bahay, ay wala roon si Lolo Paking. Lalabas na sana siya para hanapin ito nang biglang dumating ang matanda. Bakas sa mukha nito ang pagod at pagkabahala. Olo, saan po kayo galing at parang pagod na pagod po kayo? sa liwasan, pinulong ko mga tao. Sinabi ko sa kanila na hindi ko sila pipigilan kung nais nilang umalis muna dito. Hinimok ko rin ang mga kalalakihan na lumaban, ngunit kakaunti lang ang may lakas ng loob. Naiintindihan ko naman kung bakit marami ang ayaw labanan ng mga aswang dahil natatakot silang matulad sila sa mga nauna nang namatay. Pero kanina, may sinabi po sa akin si Emong. Iminungkahi po niya sa akin na gamitin ko ang mutya ng mata ng bagyo upang labanan ng mga aswang. Sandaling natigilan si Lolo Paking sa sinabing yon ng kanyang apo. Hindi makapaniwala itong tumingin kay Hagibis. Pero apo, paano mo naman gagamitin sa pakikipaglaban ang mutya ng mata ng bagyo kung ginawa ito ni Lumawig para muling mabuhay ang ating baryo? Sa tingin ko po, ay hindi lang yun ang gamit ng mutya ng mata ng bagyo. Marahil, alam po ni Lumawig na darating ang mga aswang, kaya niya po ito pinagkaloob sa akin. At bilang tagapangalaga po nito, responsibilidad ko pong protekta ng baryo natin sa lahat ng unos at sa mga halimaw na magdadala ng gulo at kamatayan dito. Sasanayin ko po ang sarili ko sa paggamit ng kapangyarihan ng mutya ng mata ng bagyo sa pakikipaglaban. Hindi ko alam kung epektibo nga ba ang ideyang yan ni Emong. Pero apo, sige, pinapayagan kitang gawin yan. At sana
ay magtagumpay ka. Puno ng kumpiyansang tumango si Agibis. Isang panibagong pag-asa ang nabuhay sa dibdib nila. At walang ibang dasal si Agibis, kundi ang magtagumpay sila sa laban nila sa mga kampon ng kadiliman. Pagsapit ng hapon, habang ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog, ay naglakad si Agibis patungo sa pusod ng gubat. Nakasabit sa liig niya ang mutya ng mata ng bagyo. Nang makakita siya ng malawak na bakanting lupa sa gubat, ay huminto siya roon. Huminga siya ng malalim at itinuon niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa mutya. Una niyang sinubukang kontrolin ang hangin. Inunat niya ang mga kamay at marahang pumikit. Ilang saglit pa ay naramdaman niyang lumakas ang ihip ng hangin sa paligid niya. Sa isang iglap ay pinakawalan niya ito sa isang direksyon at nabuwal ang ilang mga puno na naroon. Sunod niyang sinubukan tawagin ng kidlat. Itinutok niya ang kamay niya sa langit at may biglang liwanag na dumaan sa kalangitan na sinundan ng pag-ugong ng kulog. Tumama ang kidlat sa malaking bato at halos mahati yun sa gitna. Diniskubre pa ni Agibis ang iba pang kayang gawin ng mutya ng mata ng bagyo. Nagawa niyang gumawa ng ipo-ipo at nakontrol niya ang direksyon kung saan yun pupunta. Makalipas ang ilang sandali, ay nakaramdam ng pagod si Agibis. Naupo siya sandali sa ilalim ng isang mayabong na puno. Habol niya ang paghinga, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Sa kabila ng pagod, ay damang-dama niya ang lakas na bumabalot sa kanyang katawan. Nagulat si Agibis nang makarinig siya ng yabag sa kanyang kaliwa. Naging alerto siya at itinutok niya roon ang kanyang kamay. Isang ipo-ipo ang kanyang nilikha at hinigop nun ang taong naroon. Pataas ng pataas ang tao sa gitna ng ipo-ipo. Nanlaki bigla ang mga mata ni Agibis nang malaman niya na si Emong pala ang hinigop ng kanyang ipo-ipo. Hoy! Ibaba mo ako, Agibis! Ano ka ba? Kaibigan mo ako! Ibaba mo ako rito, nahihilo na ako! Mabilis na kinontrol ni Agibis ang ipo-ipo hanggang sa tuluyan na yung naglaho. Bumagsak si Emong sa lupa na una ang pang-upo. Aray! Aray ko! Nabalian yata ako ng balakang, buwisit ka ha! Tinulungan ni Agibis si Emong na tumayo. Inilahad niya ang isa niyang kamay. Nang tanggapin yun ni Emong, ay sa kanya ito hinila patayo. Pasensya ka na, Emong ha? Akala ko kasi aswang ka eh. Grabe ka naman sa akin. Itong gwapo kong to, pagkakamalan mo akong aswang. Saka, maaga pa no, para magpakita mga pangit na yun. Pasensya ka na talaga. Ikaw naman kasi. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Ano pa nga ba, di sinundan kita. Nang makita kita kanina na papunta ka dito sa gubat, ay alam ko na magsasanay ka sa paggamit ng mutya. At nakita ko lahat ng ginawa mo, Agibis. Ang astig! Lalo na yung pinakidlat mo, tas tinamaan yung bato, tas nahati. Wow na wow talaga! Tama ka nga. Magagamit ko nga ang mutya para labanan ng mga aswang. At ideya mo yun, Emong. Salamat ah. Walang anuman. Siyempre, kahit hindi ako lalaban ng pisikal sa mga aswang, ay dapat may ambag pa rin ako, no? Pero, pwede bang gumawa ka ulit ng ipo-ipo? Gusto ko lang makita ng malapitan. Wag na. Pagod na ako eh. Umuwi na tayo. Sige na. Isa lang naman eh. Uuwi na tayo, Emong. Malapit ng dumili mo. Ang damot-damot naman ito. Naiiling na napatawa si Agibis. Nagpatiuna na siya sa paglalakad palabas ng gubat. Habang si Emong naman ay pinipilit pa rin siyang gumawa ng ipo-ipo. Ngunit hindi niya ito pinagbigyan. Simula noon ay naging mas alerto na si Agibis tuwing sasapit ang gabi. Minsan ay mag-isa siyang lumalabas upang magronda sa buong baryo. Sinisiguro niya na ligtas ang lahat at walang aswang sa paligid na nag-aabang ng pagkakataon para umatake. Sa tuwing nagroronda siya, ay palaging madaling araw na siya nakakauwi. Kung minsan pa nga, ay inuumaga na.
Gaya na lang sa araw na yon, halos pasikat na ang araw nang makauwi si Agibis galing sa pag-iikot sa buong baryo. Nakita niya si Lolo Paking na naghahanda ng almusal sa kanilang maliit na kusina. Magandang umaga po. Inumaga ka na naman ah. Aba, matulog ka rin at baka magkasakit ka niyan. Matuto ka rin magpahinga, apo. Hindi ko po kaya magpahinga, Lo. Hindi ko po kayang makatulog ng mahimbing sa gabi. Hanggat alam ko po na maaaring bigla na lang umatake sina Aling Celia rito. Gusto ko po makasiguro na kapag umatake sila, ay ako ang unang haharap sa kanila para wala nang ibang tao ang masaktan at mamatay. Talagang ipinagmamalaki kita, po. Napakalaki ng pagmamahal mo sa baryong ito. Sigurado ko na nakangiti sa iyo si Lumawig dahil hindi siya nagkamali na ibinigay sa iyo ang mutya ng mata ng bagyo. Iyo, kumusta pala ang pagsasanay mo? Maayos naman po, Lo. Marami po ako nadidiskubreng bagay na kaya palang gawin ng mutya ng mata ng bagyo. Sa tingin ko po ay malaki ang posibilidad na mananalo po tayo sa laban. Masaya akong marinig yan sa iyo, apo. Pero saka na natin pag-usapan yan. Mag-almusal na muna tayo at baka lumamig na itong kape. Naupo na si Agibis at magana siyang kumain. Bagamat sinasabi niya na kaya niya ang magiging laban nila sa mga aswang at kay Aling Celia, ay may takot pa rin siyang nararamdaman. Hindi lang niya yon ipinapakita dahil gusto niyang bigyan ng pag-asa ang lahat na malalagpasan nila ang napakalaking problema na kanilang kinakaharap ng sandaling yon. Nagpatuloy si Agibis sa kanyang pagsasanay, ngunit kahit abala siya sa bagay na yon, ay hindi niya kailanman kinalimutan ang isa pa niyang tungkulin sa baryo. Tuwing umaga ay pinupuntahan niya ang mga sakahan kung saan abala na ang mga magsasaka sa pagtatanim. Kapag nakita niyang natutuyo ang lupa, ay pinapaulan niya ng bagya upang hindi mahirapan ang mga magsasaka sa pagtatanim. Ang mga magsasaka ay hindi na nag-aalala sa tagtuyot. Kung minsan pa nga ay pinapadaloy ni Agibis ang malamig na simoy ng hangin upang bigyan ng ginhawa ang mga pagod na katawan ng mga nagtatrabaho. Alam niyang ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ay hindi lamang para sa digmaan, kundi higit sa lahat para sa ikabubuti ng kanyang mga kababaryo. Sa bawat patak ng ulan at ihip ng hangin, nararamdaman niya ang mas malalim na koneksyon sa mga tao, sa lupa at sa kapangyarihang mula sa langit na ngayon ay bahagi na ng kanyang pagkatao. Isang gabi, matapos ang hapunan, ay lumabas sina Agibis at Lolo Paking. Nagtungo sila sa likod ng bahay at humarap sa dambana na ginawa nila kapag nais nilang magdasal kay Lumawig. Kakaiba ang kabang nararamdaman ni Agibis ng gabing yon. Kaya inaya niya ang kanyang lolo na makipag-usap sa bathala ng kalikasan. Sa gitna ng katahimikan, ibinuka ni Agibis ang kanyang mga kamay at nagsimula siyang magdasal. Mahal na bathalang Lumawig, maraming salamat po sa pagpapalang ipinagkaloob mo sa aming baryo. Sa ulan, sa tubig, at sa panibagong pag-asa na muling bumangon mula sa pinsalang idinulot ng tagtuyot. Ngunit batid ko po na hindi pa tapos ang aming laban. Alam ko pong may mas malalakas pang panganib na darating. Ang mga aswang na hindi pa tuluyang nauubos at ang takot sa kanilang pagbabalik ay unti-unting bumabalot muli sa aming mga puso. Kaya po mahal na bathalang Lumawig, hinihiling ko po sa inyo na patatagin niyo po ang aking loob. At ang bawat isa sa amin, gabayan niyo po ako sa paggamit ng mutya ng mata ng bagyo. Patawarin niyo po ako kung minsan ay napanghihinaan po ako ng loob. At ngayong gabi, itinataas ko po ang lahat ng ito sa inyong pangalan at sa ating lumikha. Pagkatapos magdasal, ay ibinaba ni Agibis ang kanyang mga kamay. Napatingin siya sa kanyang lolo nang tapikin nito ang kanyang likod.
Ngunit nang pabalik na sila sa loob ng kanilang kubo, ay tila may ibinulong ang hangin kay Hagibis. Luminga siya sa paligid na parang may hinahanap, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Bakit, Apo? May problema ba? Lo, sa tingin ko po ay narito na ang mga aswang. Tumango si Lolo Paking. Nagmamadali itong pumasok sa bahay at nang lumabas ito ay may hawak na itong dalawang itak. Ibinigay nito ang isa kay Hagibis. Lumabas sila sa kanilang bakuran. Naglakad sila at nakiramdam. Sigurado ka ba, Apo, na nandito na sila? Opo, Lo. Ibinulong po sa akin ang hangin. Nasa paligid lang po ang mga aswang. Ngunit nasaan sila? Kahit bakas o anino nila ay hindi ko makita. Huminto si Hagibis sa paglalakad. Lumuhod siya at inilapat niya ang isang kamay sa lupa hanggang sa naalala niya na nagtatago nga pala sa putik ang mga aswang. Maya-maya pa ay tumayo siya. Alam ko na, Lo, kung paano natin sila makikita. Mahigpit na hinawakan ni Hagibis ang mutya ng mata ng bagyo. Sa isang iglap ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Mabilis na nabasa ang lupa at mula roon ay lumitaw ang mga aswang na nagtatago sa putik. Nahugasan ng ulan ang katawan ng mga ito, kaya wala ng paraan ang mga aswang upang magtago pa sa kanila. Nang tuluyan ng malantad ang mga aswang, ay tumayo ang mga yon. Pinahinto na ni Hagibis ang ulan at inihanda niya na ang kanyang sarili sa pakikipaglaban. Sabay-sabay na umatake ang mga aswang. Napangisi si Hagibis. Itinaas niya ang dalawa niyang kamay at mula sa kalangitan ay bumagsak ang sunod-sunod na kidlat. Lahat ng aswang na tinamaan ng kidlat ay bumagsak at nangisay. Isang aswang ang sumugod kay Hagibis mula sa gilid, ngunit isang buhawi ang bumalot sa kanyang katawan na siyang nagtaboy sa aswang. Tumalsik ito at nagpagulong-gulong sa lupa. Nagsimula na ring lumaban si Lolo Paking gamit ang kanyang matalas na itak. Sa bawat saksak at pagharibas sa mga nilalang ng itak niya ay may isa o dalawang aswang ang bumabagsak. Umatake ang isang aswang kay Lolo Paking at bumaon sa braso ng matanda ang matutulis nitong mga kuko. Umatras ang matanda at sinaksak sa tiyan ng aswang na sinundan nito ng taga sa leeg. Lo, nasugatan ka! Ako na po ang bahala dito! Kaya ko pa, Apo! Huwag mo akong intindihin! Napalingon ng dalawa nang makarinig sila ng matinis na pagtawa na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Mula sa putikang bahagi ng daan ay unti-unting bumangon si Aling Celia na nasa anyong aswang. Nang ganap na itong nakatayo, ay matalim ang mga matang tumingin ito kay Hagibis. Sa tingin mo ba ay mananalo kayo dahil sa mutyang yan? Nagkakamali ka, Hagibis. Walang kahit anong mutya ang magpapabagsak sa tribong Dumalda. Wala kayong laban ng lolo mo sa akin. Huwag kang pakasiguro, Aling Celia. Nasa likod namin si Lumawig. Kaya kung inaakala mo natatakot kami sa'yo, ay nagkakamali ka. Samantala, abala si Lolo Paking sa pakikipaglaban sa natitirang mga aswang. Kita pa rin sa matanda ang husay at bilis nito pagdating sa pakikipaglaban. Nang sumugod naman si Aling Celia kay Hagibis, ay agad na nagpakawala si Hagibis ng kidlat. Pinuntirya ng mga kidlat si Aling Celia. Ngunit sa dami ng kidlat na bumagsak, ay wala kahit isa ang tumama sa matandang babae. Matagumpay nitong nalapitan si Hagibis at kinalmot siya nito sa dibdib. Hinawakan ng aswang ang balikat niya at buong puwersa siyang inihagis. Napaigik si Hagibis nang tumama ang likod niya sa lupa. Ganun pa man, ay mabilis siyang tumayo at hinarap si Aling Celia. Yan ba ang pinagmamalaki mong kapangyarihan? Walang laban ng mga kidlat mo sa milis ka! Muling ginamit ni Hagibis ang kapangyarihan ng mutya ng mata ng bagyo. Naipon ng hangin sa harapan niya at isang malaking buhawi ang kanyang nilikha.
Mabilis niyang pinalakad ang buhawi papunta kay Aling Celia. Ngunit sa isang kisap mata ay nawala ang matanda sa kinatatayuan nito. Agad na tinunaw ni Agibis ang buhawi bago pa yon mapunta sa mga kabahayan. Nagulat na lang si Agibis nang biglang sumulpot si Aling Celia sa kanyang likuran. Sumampa ito sa likod niya at kinagat siya sa balikat. Mabilis na tumalon si Aling Celia papunta sa harapan ni Agibis at malakas itong tumawa. Wala kang laban sa akin. Hindi mo kayang gamitin ang tama ang mutya ng mata ng bagyo. Bakit hindi mo nalang sa akin ibigay yan upang magamit ko ang rurok ng kapangyarihan yan? Hindi! Hindi ako papayag na mapunta sa kagaya mo ang mutyang pinagkaloob sa akin ni Lumawig! Kung gayon, ay papatayin na lamang kita at saka kukunin ang mutya sa iyo. Matapos yun, ay mabilis na sumugod si Aling Celia kay Agibis. Muli siya nitong hinawakan sa magkabilaan niyang braso at ibinalibag sa malayo. Sa pagkakataon na yon, ay hindi naging maganda ang pagkakabagsak sa lupa ni Agibis. Naramdaman niya ang labis na sakit sa kanyang likod at dibdib. Habang tumatayo si Agibis, ay naramdaman niya ang paggapang ng kakaibang init sa loob ng kanyang katawan. Maigpit niyang hinawakan ng mutya ng mata ng bagyo at saka siya malakas na sumigaw. Lumawig! Bathala ng kalikasan! Alam kong naririnig niyo ako! Ngayon ko kailangan ng inyong lakas at kapangyarihan! Tulungan niyo po ako! Isang malakas na kidlat ang bumagsak mula sa langit at tumama yun ng diretso sa katawan ni Agibis. Sumunod pa ang isa at isa pa. Sunod-sunod na tinamaan ng kidlat si Agibis. Ngunit imbis na masugatan sa mga kidlat, ay mas lalo pang lumakas si Agibis. Nang huminto ang pagtama ng kidlat kay Agibis, ay binalot ng kuryente ang kanyang katawan. Umangat ang paa niya sa lupa at sa tindi ng enerhiyang bumabalot sa kanya, ay naging kulay puti ang kanyang buhok at lumutang siya sa ere. Napaatras si Aling Celia at hindi maipinta ang takot sa mukha nito. Hindi! Imposible! Imposible ito! Anong klaseng kapangyarihan yan? Ito ang kapangyarihan na tatapos sa'yo! Sa isang kisap mata, ay sumugod si Agibis papunta kay Aling Celia. Mas mabilis pa siya sa kidlat, kaya hindi na nagawang iwasan ni Aling Celia ang kanyang pag-atake. Nagulat na lang ang matandang aswang nang nasa harapan na nito si Agibis habang nakaumang ang isang kamao. Isang napakalakas na suntok mula kay Agibis ang natanggap ni Aling Celia. Tumama ang suntok sa tapat mismo ng puso nito. Sa sobrang lakas ng suntok na yon, ay bumaon yun sa dibdib ng aswang at lumagpas sa likod nito. Agad na hinugot ni Agibis ang kanyang kamao at walang buhay na bumagsak sa basan lupa si Aling Celia. Sa huling hininga ni Aling Celia ay lumabas pa ang itim na usok mula sa bibig nito at kasabay ng pagkamatay ni Aling Celia ay magkakasabay din bumagsak at nangamatay ang mga aswang sa paligid. Maraang lumapat ang mga paa ni Agibis sa lupa. Nang nakatapak na siya sa lupa, ay nawala na rin ang kuryenteng bumabalot sa kanya, ngunit ang buhok niya ay nananatiling kulay puti. Nang makita ni Agibis si Lolo Paking na palapit sa kanya, ay sinalubong niya ito kahit sugatan siya. Puno ng kasiyahan na nagyakap ang maglolo. Apo, napakahusay mo! Ipinagmamalaki kita! Tapos na po, Lo. Tapos na. Hindi na po natin kailangan matakot kay Aling Celia at sa mga aswang na putik. Mula sa mga bahay ay lumabas ang mga tao at nakiisa ang mga ito sa kasiyahan ni Agibis at Lolo Paking. Lahat ay nagpaabot ng pasasalamat sa dalawa at may ilan pang naiyak dahil sa labis na kasiyahan. Nakangiting tumingala sa kalangitan si Agibis
at tahimik siyang nagpasalamat kay Lumawig dahil hindi sila nito pinabayaan. Matapos ang laban na yon, ay bumalik sa dati ang katahimikan ng baryo ni Hagibis. Hindi na kinailangang gamitin ni Hagibis ang mutya ng bagyo upang tumulong sa mga magsasaka, sapagkat kasabay ng pagkamatay ni Aling Celia ay namatay na rin ang sumpang ipinataw nito sa baryo. Makalipas ang ilang taon, ay itinalaga na nga ni Lolo Paking si Hagibis bilang bagong pinuno ng tribong Gantayon. Mula noon, namuno si Hagibis ng may pagmamalasakit sa lahat ng tao sa kanyang nasasakupan. Isinulong niya ang pagkakaisa ng mga mamamayan at tinuruan niya ang lahat ng karunungan sa pag-aalaga sa kalikasan. At dahil doon, ay mabilis na nakuha ni Hagibis ang respeto at paggalang ng lahat, at hindi rin nakalimutan ng mga tao ang kabayanihan na kanyang ipinamalas noong tinapos niya ang takot ng mga tao mula sa mga aswang. At nangako siya sa mga ito na hanggat nabubuhay siya ay iaalay niya ang sarili niyang buhay sa pagtatanggol at pananatili ng katahimikan at kapayapaan sa kanilang baryo, sa tulong ng mutya ng mata ng bagyo at sa gabay ng mahal na bathalang Lumawig at sa paniniwala at pananampalataya niya sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat.